Na nakakayanan mo ito utol by your own self. Yes na, yung tipong kaya mong gumastos para sa sarili mo, na kaya mong pagandahin yung sarili mo, na galing sa bulsa mo. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, tigdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is iwasan ang mga bagay na ito para hindi siya mawala sa'yo. Okay? So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung mga bagay na kailangan ninyong iwasan. Na kung sa buong akala ninyo na kung papasok kayo sa isang relasyon is wala na kayong dapat na gawin or hindi nyo na kailangan mag-adjust. Well, ito mga utol ito lang naman yung pinaka-common na sanhi or mga bagay-bagay na naggagawa ninyo, pero ito din yung rason kung bakit kayo naiiwan. Okay, kung bakit kayo palagi nilang din naiiwan, kung bakit hindi nag-e-stay yung mga partner ninyo sa inyo. Okay na, baka isa dito sa mababanggit ko is isa na rin sa ugali mo na palagi mong ginagawa. Okay? So ito mga utula, isa-isahin natin na which is actually tatlong bagay lang naman ito na pinili ko talaga na pero very important, which is yung pinaka-importante sa lahat. Okay? So ito mga utula, wag na nating papatagalin pa. Unang-una is clingy and needy. Yes. Hindi nyo ba alam na yung behavior na ito, once na nagagawa ninyo ito sa mga partner ninyo or once na pumasok kayo sa relationship, yung pagiging clingy and needy kasi ay isa talaga ito or number one sa sanhi kung bakit hinihiwalayan or kung bakit iniiwan ng mga partner nila. Kasi ito mga utol, yung gawain na ito ay nakakasakal at saka nakakawala ng challenge, lalong-lalo na pagdating sa aming mga kalalakihan, na mas lalong magiging boring yung dating ng inyong relationship. Kasi nandiyan ka na lang palagi clingy ka, palagi kang pabebe, and then needy ka sa kanya, na yung tipo na palagi mo siyang pinagsisilosan, wala kang ibang ginagawa kundi siya at siya na lang yung palagi mong binabantayan. Sa mga gawain kasi na ito utol, ay mas lalong tataas yung expectations mo na dapat mangyari kung ano yung gusto mong mangyari. So ngayon, once na hindi ito magawa ng partner mo, ay mas lalo kang madidismaya, mas lalo kang magagalit, mas lalo kang magtatampo na yung mga gawain na ito, na kung magtatampo ka ay ika-re-reciprocate din ng partner mo, na dito na mag-uumpisa na hindi na kayo magkakaintindihan. Kung magtatampo ka, magtatampo na rin siya. Kung magagalit ka, magagalit na rin siya. Dahil lang sa maliit na bagay, dahil lang sa pagiging clingy and needy mo. Kasi nagpapakita rin ito utol na mababa yung level ng iyong confidence. Hindi ka confident sa sarili mo or wala kang confidence sa sarili mo. Yes, the more kasi na clingy and needy ka utol, nagpapahiwatig lang ito na may takot ka na mawala siya. May takot ka na maiwan, kaya ka nagiging clingy and needy. Question, Kuya Kiko, kasi ganito na talaga ako Well utol, kailangan mo itong baguhin. Kailangan mo talagang baguhin. Dahil once na hindi mo ito mababago ay ito talaga yung isa sa pinakadahilan kung bakit naiiwan yung isang tao. Once na clingy and needy ka. Dahil walang partner na magugustuhan yung ganitong gawain o yung ganitong pag-uugali mo. Okay? So yun and then ito. Yung pangalawa natin is yung pagiging dependent. Yes. Isa rin ito sa mga sanhi kung bakit naiiwan yung mga, lalong-lalo na sa mga kababaihan talaga. Na once na naging dependent ka, ay talagang maiiwan ka. Kasi nagpapakita lang ito na yung buhay mo ay nakasalalay lang din sa kanya. Oh. Na yung tipong mapapaisip siya na,
Paano kaya kung mawala ako? Makakaya niya kaya? Mabubuhay kaya yung babae na ito? Yes, utol. So ngayon kung ito na yung papasok or kung ito yung maiisip ng partner mo, siya ito ngayon yung mawala ng takot sa'yo. Na dito na magbabalidate sa kanya na kahit pala aatrasan kanya or kahit pala na magloko siya is ikaw pa itong maghahabol. For sure. Siguradong sigurado, utol. Dahil alam niya na nakadepende ka lang sa kanya. Oh no! That's why palagi ko rin talagang pinapayo na maging independent woman ka. Kaya mapababae, mapalalaki ito, utol, ha? Na huwag ka talagang sumandal or sumalalay sa partner mo. Dahil mas lalo lang itong nagpapaboost ng confidence nila. Mas lalo lang itong nagpapataas ng ego nila. Na the more na nagiging dependent ka is the more na aabusuhin ka din nila. Yes, so ngayon, ikaw pa talaga itong maghabol na maghabol dahil alam niya na hindi ka mabubuhay kapag mawala siya. Yes, yan na po yung nakatatak sa kanyang isipan. Once na pinakilala mo yung sarili mo sa kanya na nakasalalay or nakadepende ka lang din sa kanya. Yes, utol. Kailangan talaga is tanggalin mo yung bagay or yung gawain na ito, yung maging dependent sa partner mo. Kailangan is gumawa ka talaga ng paraan. Maghanap ka ng sarili mong source of income. Maghanap ka ng sarili mong ikaliligaya. Hindi yung tipong nasa kanya lang lahat, hinahanap yung mga kaligayahan mo, yung pagkakitaan mo, yung makakain mo sa araw-araw. Kailangan talaga, utol, kahit paano ay may maipapakita ka sa kanya na kaya mo ring buhayin yung sarili mo. Na kaya mo ring tumulong. Na kaya mo ring umambag. Okay? Para hindi ka rin maabuso at saka para hindi ka rin maiwanan ng partner mo. So yun, ha, and then ito, yung panghuli natin, which is pangatlo lang ito or hanggang tatlo lang. So yung pangatlo natin is yung magpabaya sa sarili. Yes, na kailangan mo rin itong iwasan. Ito mga utol, ha, lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan, na once na makikita namin yung partner namin na babae na naging pabaya na sa kanyang sarili, na yung tipong dati is sobrang sexy niya, na yung tipo rin na dati is yung hindi niya pinapabayaan yung kanyang sarili. Palagi siyang blooming, palagi parang yung tipong conservative, conscious palagi sa kanyang sarili. So ngayon kung ikaw nagiging losyang ka sa kalagitnaan ng relationship ninyo, naging mataba ka or naging mas mapayat ka pa. My God. And then hindi ka na marunong mananamit. Na parang masyado ka ng kampante sa relationship ninyo. Na pinapabayaan mo na rin yung sarili mo. And then again, kagaya sa number 2 natin, na naging depende ka na lang din sa kanya. Sa lahat ng kaligayahan mo, sa lahat ng mga pangangailangan mo, na hindi ka gaganda kung hindi ka niya paggagastusan. Oh no! Na wala kang masusuot kung hindi niya mabibigay yung luho mo o yung mga kagustuhan mo. Diba? So, once na nakadepende ka lang sa kanya o nakadepende yung kagandahan mo sa partner mo, at talagang maetsapwera ka rin ng partner mo. Pero kung nagagawa mo yung mga bagay-bagay na marunong kang magpaganda, still, minimaintain mo pa rin yung figure mo na sobrang sexy, maganda, at saka blooming tignan, na hindi galing sa tulong niya, na nakakayanan mo ito, utol, by your own self. Yes, na yung tipong kaya mong gumastos para sa sarili mo, na kaya mong pagandahin yung sarili mo, na galing sa bulsa mo. So dito ngayon, na mas lalo kang magugustuhan ng partner mo, na uy, okay yung babae na ito, na may maintain niya yung figure niya, na may maintain niya yung kagandahan niya. So kung ganito ka na klaseng babae, talagang hindi ka maiiwan ng partner mo. Pero kung pinapabayaan mo talaga yung sarili mo, utol, talagang maiiwan at saka maiiwan ka. Okay? So yun lang naman yung tatlong bagay na which is very important na dapat ninyong iwasan or dapat ninyong tanggalin sa mga pag-uugali or sa mga kinakasanayan ninyo pagdating sa relationship, para hindi rin talaga kayo maiwanan palagi ng mga partner ninyo. Okay?
So yun lang po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga